ngayong gabi ito sa pamamagitan po ng tatlong kalinghaga na ating pong ibabahagi sa inyo. Mauunawaan po natin lahat ngayong gabi ito tungkol ba talaga saan ang kaharian ng Diyos. Isang beses nagtanong po ang mga alagad kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, paano po ba kami mananalangin? Ano po ang sagot ni Jesus? This is how you pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, as it is in heaven and in earth. Kita mo yung sagot ng Panginoon? No, yung kaharian daw ng Diyos, kung paano may paghahari siya sa langit, ay ganoon din daw ang maging paghahari niya sa lupa. And in Matthew chapter 3, no, habang nangangaral po si John the Baptist, ito po ang kanyang isinisigaw. Ang sabi niya, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan because the kingdom of God is near. Sabi niya, sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. So John the Baptist is also talking about the kingdom of God. Amen. Tapos, nung mawala si John the Baptist, si Jesus Christ na, ang pinapangaral pa rin ni Jesus is all about the kingdom of God. And you will read that in Matthew chapter 9, verse 34 to 36. Ang sabi niya, nililibot niya ang bawat nayon at bayan, tama? At sa kanilang pagpunta sa mga sinagoga, sabi niya, sa bahay-bahay, at sa bawat bayan, sa bawat villages, ano ginagawa ni Jesus? Nagpipreach siya about kingdom of God. Amen. Hallelujah. Marami po mga simbahan ngayon kung ano-ano mga pinagpipreach. Marami po mga simbahan ngayon kung ano-ano po yung mga pinangangaral. Pinangangaral nila kung gaano kagaling ang simbahan nila, kung gaano kayaman ang simbahan nila, kung gaano kagwapo ang mga namiminuno sa kanila, kung gaano sila nakatapos ng Napansin niyo po ba ngayon, dami pong nangangaral ngayon, ganyan? Ako po'y abogado, nakatapos po akong pag-aaral. Wala akong pakialam kahit abogado ka. Ang pakialam ko, dapat si Jesus ipangaral mo. Amen. No, pwedeng may platform tayo, no, pwedeng nakatapos tayo ng pag-aaral, pero hindi naman po yan ang tungkol sa kingdom of God eh. Ang tungkol sa kingdom of God, paano natin may pagpapatuloy ang business ni God? Ano ba ang business ni God? Ang business niya is the Great Commission. Bago siya umakyat sa langit, nag-iwan siya ng isang dakilang atas at yun ay walang iba. Ang sabi niya, humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. And that is the kingdom of God is all about. It's not about magpaganda ng simbahan. It's not about mag-fill-in ka ng napakarami mga posisyon at titulo sa mga simbahan. Dami pong ganyan ngayon. Kung sino-sino, ang pinoproblema po ng maraming mga leader ngayon, mga leader ng mga coalition movements, mga church ngayon eh. O, sinong posisyon sa ganito? Sinong title sa ganito? Puno kayong posisyon, puno kayong title, maglingkod kayo. Ang dami nag-aangad magpastor. Ang dami nag-aangad ngayon mag-obispo. Ang dami nag-aangad ngayon kung ano-ano mga posisyon sa church. Eh, dito nga sa atin, ang dami mo talagang sarili dyan, nagpapangsyon ka ba? Kingdom of God is not about position, it's all about function. Eh, kahit gano'ng kaganda pa po yung mga titulo na meron tayo, kung hindi naman po tayo nagpapangsyon, eh, para saan naman ho yung mga posisyon at titulo po natin na yan? Ayan pa ho ba tayo? Amen. Meron po mga naglilipa na ngayon, kung tawagin po sila, mga apostolic kingdom, mga apostolic church daw po sila. Mga nagpapagaling daw sila ng mga may sakit, mga gumagawa daw po sila ng mga himala. Meron po ngayon, no, meron pong mga sumisikat ngayon sa Valenzuela, yung church nila, nagpapaulan daw sila ng gold dust sa kanila. No, habang nagpe-pray daw silang ganyan, yung kanilang mga kamay daw, may mga gold dust, may mga silver dust, may mga oil. No, pamukat-mukat mo, naglabas ang PCEC ng sulat, na meron palang isang church sa Manila, may isang babaeng nagpapanggap na propetista, no, ang ginawa niya, bago siya mag-pray over sa mga tao, nag-CR, naglagay po ng glitters po na ginto sa kanyang mga kamay. Kaya lahat ng mga pinapatungan niya ng kamay, hinahawakan niya ng kamay, ayun, nagkaroon ng mga gold dust daw yung kamay. Hindi nyo ba nabalitaan yun? Naglabas po ang PCEC, ang Philippine Christian Evangelical Churches, ipinaalam nila sa lahat ng mga Christian churches
ginagawang modus ng mga ganyan ngayon. Grabe, kaya ang sabi di ba ng Bible, sa huling panahon, mag-iingat kayo. Kasi marami magsisitaw ng mga bulaang guro, mga bulaang propeta. Di ba? Sabi ng Judas chapter 1, di ba? Sa kalagitnaan nyo, mag-ingat kayo. May lilitaw, anong gagawin nila? Pipilipitin nila ang aral patungkol sa biyaya ng Diyos. Kaya ang dami ngayon, kung tawagin sila, mga extreme grace. Kung manalangin, wala ng confession. Kung manalangin, wala ng paghingi ng tawad. Kasi forever saved ka na nga. Ay para saan pa 1 John chapter 1 verse 9? That if you confess your sin, your Father in heaven who is just and righteous will forgive you and will cleanse you with all your unrighteousness. Kaya mag-iingat po tayo. Amen. Sa mga pinanonood natin, sa mga pinapakinggan po natin, hallelujah. Amen. Mukhang mga nakapusturang manamit yan. Yung isa pa nga, ang gwapo talaga. Ayoko magbanggit ng pangalan. Pag pinanood mo po talaga sa Facebook, hallelujah. Totoo po yan. No? Ang dami po, like Benny Hinn, sino pa ba yung mga, itong kamakailan lang, may, naging guilty po siya sa kasong sexual abuse. No? Si Rabbi Zacarias, namatay po yan last 2 years ago, November. After 3 months ng kanyang kamatayan, napatunayan po sa US court na siya po ay guilty. Doon po sa kanyang mga members at sa iba't ibang mga nag-file po sa kanya ng lawsuit. No? Si Benny Hinn po, umamin po yan, di ba? Yung kanilang ginagawang mga paggagawa ng mga healing ay mga nagkaroon po ng mga scripted po dyan. Hallelujah! Ini-expose po ng Panginoon. You know why? Kasi alam nyo, sabi mo sa katabi mo, matindi ang kingdom of God eh. Kaya yung iba, sa sobrang ganda ng kingdom of God, kinakalakal yan. Alam nyo po ba, kung halimbawa lang ako, no, si Pastor Jonathan, ako po'y dating bank supervisor, ako po'y nakapag-aral. Kung gagamitin ko po yung aking katalinuhan sa pandaraya ng tao, ay napakadali lamang po magpayaman. Totoo po yan. Pero dahil ang inyong lingkod ay may takot sa Diyos at tayo po ay hindi sugo ng kadiliman, kundi tayo po ay sugo ng kaliwanagan ng Panginoon, hindi po tayo marunong mang-abuso ng tao para mangalakal ng salita ng Diyos at magpayaman. Amen. Amen? Kasi madali lang po talaga yan eh. Alam nyo, after po ng pangangaral na to, sabihin ko lang, Era, bukas magpadala ka ng 500 ha. Sheena, 500 ka rin. O Shane, 1,000 ka. Sister Belinda, 5,000 ka. Diba? Sa totoo lang, marami pong ganyang mga simbahan ngayon. No, para lang masatisfy po yung pangangailangan po ng isang leader. Kaya nga, di ba, sa Book of James, pinag-iingat po tayo ni Apostol Santiago. Dahil ang sabi ng Bible marami po kinakalakal po ang salita ng Panginoon. Andyan pa ba tayo? Amen. Kaya mag-iingat po tayo. Amen? Andyan pa ba tayo? Amen. Yung church natin, ako po ay sobrang concerned sa ating mga kapatid. Hanggat maaari kung kinakailangan na hindi po tayo mahirapan sa mga bigayan natin. Kaya isa lang, tithes and offering lang. Kung meron man tayong mga pledges, siguro sa oras lang ng pangangailangan. Pero naku, pag pumunta po kayo sa iba't ibang simbahan, higit pa po sa 10 basket ang nasa harapan po ninyo. Totoo po yan. Naalala mo, Brother J.M., nung isa sinama kita? Grabe, di ba? Meron pang mission, meron pa kay pastor, meron pa kay church building, ay grabe, 10 basket. Dito, isa lang. Diyan pa ba tayo? Kasi nga, sa sobrang ganda ng kingdom of God, ang dami ginagawa yang pangangalakal. Kaya nga nung nagagawa po ng himala si Peter at saka si John Di ba lumapit si Simon? Alam niyo si Simon sa lamangkero? Sabi nga, magkano yan? Babayaran ko yung kapangyarihan na yan. Ay, di ba kayo? Kasi iba po talaga yung kingdom of God. Nakakasilaw po yan. Pagka yung iba dyan, talagang sabi ng Pilipos chapter 1, basahin niyo po yung Pilipos chapter 1, maraming nangangaral ng iba yung kanilang dahilan. May mga nangangaral sa kapanagilian, may mga nangangaral para sila'y sumikat, may mga nangangaral para sila'y magmalaki, may mga nangangaral para sa pakikipagtalo, pero may mga nangangaral din naman para sa pag-ibig at para sa kaligtasan ng iba. Kaya mag-iingat po tayo. Kasi we are in the last days. So wag po kayo masyadong, pag nakikinig at nanonood po kayo sa mga pangangalan ng iba na napapakinggan po ninyo, maging mapanuri po kayo. Kaya nga napakaganda po ng ginagawa natin na devotion Amen?
Pagka may mga nag-chat sa akin, pag may mga nagpapakita sa akin, oh, Pastor, eto po, oh, nasa abulod na po kami. Oh, maganda na po yung bahay namin. Ngayon. Kaya ano mo na, ano ba biblical, sis? Ano ba sabi ng biblical? Makamtan mo man ang lahat ng bagay kung mapapahamak naman. Di ba yun ang biblical? Oh, makinig kayo. May mga nangangalan, marami. Oh, pagpapalain kayo ng Panginoon. Teka, ano ba sabi ng Bible? Hebrew chapter 13 verse 5 eh. Huwag kayong magmukhang pera. Masiyahan na kayo kung ano meron kayo. Sapagkat tapat ang nangakot nagsabi, hindi kita pababayaan, iiwan man. Oh, kaya pagka tayo, masyado tayong fascinated sa mga nangangalan about blessing. Wow! Alam mo, sa kapali-paliwala yung sinasabi talaga nila eh. Pero kapag hindi ka nag-ingat sa katotohanan ng Biblia, sabi po ng 1 Timothy chapter 6, maraming nagnais na yumaman yan. Pero nahulog sila sa kapahamakan. Sapagkat ang ugat ng lahat ng kasalanan ay ang pag-ibig sa salapi. Andiyan pa mo ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, ingat ka. Kaya yan, no? Marami, akala nila kingdom of God is all about money. Sa introduction na po tayo, ha? Marami po akala nila, kingdom of God is all about fame. No fame. Napansin niyo po, di ba, ang daling sumikat ng mga pastor ngayon? May dumalo pong pastor sa akin, Pastor, ayusin mo lang yung media mo, Pastor. Tapos pag gumaharap ka, Pastor, sa medyo mag-makeup ka, Pastor. Tapos alam mo ba, Pastor, ayon sa survey, ang gustong-gusto daw na pakinggan ngayon ng mga sa snippet sa mga video, yung mga about sa mental illness, yung mga depression. Alam mo, 1 minute lang daw na video snippet. Pag nag-post ka lang sa Facebook mo, 100,000 daw agad ang manonood. Ganyan na ba talaga ngayon ang pangangaral ng salita ng Diyos? Diba? Oo nga, naiintindihan ko, nasa new normal na tayo, nasa technology na tayo. Pero teka lang, hindi ba dapat ang pinangangaral mo ay yung kabuuan ng katotohanan? Hindi lang yung gustong mapakinggan lang ng tao? Kasi kapag ginawa natin yun, ano sabi ng salita ng Panginoon? Sa huling araw, ayaw na nilang makinig ng mga sound doctrine. Ang gusto na lang nilang mapakinggan yung makapagpapasaya sa kanilang pandinig. Yung gusto na lang nila. Kaya pagka may mga kansinin nyo po, grabe po, no? Pag pinapakinggan ko naman yung preaching nila, pinilis na ni Kim Nasyon dito yan, ang mas powerful pa nga eh. Amen. Pinilis pa nga ni Arian doon sa outreach ng Pangulo eh. Amen. Yung ganitong klase mga preaching, huwag kayong mawala ng pag-asa sapagkat mahal kayo ng Panginoon. Ano mang problema ninyo, pinagdadaanan ninyo. Grabe. Diba? Kasi yun ang gustong-gusto ng mga tao mapakinggan eh. Pero kapag ang pinangangaral mo, hoy, magbago kayo, magsisi kayo sa mga kasalanan nyo. Kaya, huwag na panoorin yan. Gaganon nila yun, no? Oh. Skip. Ganyan po ba tayo? Amen. Hallelujah. Kingdom of God is not all about money. It's not all about fame. It's not about one person taking advantage to the Word of God, no, para maging masaya siya, pero hindi naman nababago ang buhay niya. Ayan pa ho ba tayo? So ngayong gabing ito, gusto mo bang maunawaan what kingdom of God is all about? Sabi mo nga sa katabi mo, ano ba talaga? Ang kaharian ng Diyos. So that's our topic for tonight. What the kingdom of God is all about. Sabi mo sa katabi mo, alam mo na ba talaga ang kingdom of God? Pag tinanong ko po kayo siguro isa-isa dito, ano ba talaga ang kingdom of God sa'yo? Di ba? Amen? Ano ba talaga ang kingdom of God? Sino ba ang kingdom of God? Walang iba kundi si Jesus. At ang sinabi ng Matthew chapter 28 verse 18, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. That is the kingdom of God is all about. Jesus taking all the powers and the authorities on earth and in heaven. Ayan pa ba tayo? Amen. Kaya pag sinabing si Jesus ang authority, si Jesus ang may kapangyarihan, ibig sabihin siya ang may control ng lahat sa buhay natin. Kaya, kingdom of God is all about submitting your life to God. Kingdom of God is surrendering your life to the one who holds everything. To the one who saves our lives. To the one who redeemed us and delivered us from evil. And that is Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So church, kingdom of God,
It's not all about the pastor in the church. Tumingin po kayong lahat. Walang kwenta ang pastor sa loob ng simbahan. Hindi po ako bida dito. Hindi po ako ang siyang famous dito. Hindi po ako ang siyang tinataguli ng church dito sa loob ng ating iglesia. Kundi si Jesus. Kaya kapag kayong leader sa isang church, sinasamba na, pinupuri na, kinukulto na po yan. Tatandaan nyo po yan. Pare-pareho lang po tayo mga naglilingkod po dito. Maaaring pinag-uukulan nyo ako ng paggalang at pagsunod, pero ang pinaka-otoridad ng iglesyang ito ay hindi si pastor, hindi ang leader, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya pag sasabihin mo, subukan nyo, kalabanin nyo kami. Mahirap yan, kayabangan na po yan. Minsan may narinig po akong ganyan. Subukin daw kalabanin ba? Teka lang, ibang usapan yan. Baka hindi kingdom of God yan. Baka kingdom of family yan. Baka kingdom of clan yan. Baka kingdom of sino man yan. Mahirap po yan. Dito po sa church, kingdom of Medrano ba to? Wala pong ganun dito. Kahit kailan, hindi po kami nagpabida po dito. Hallelujah. Kasi subukan lang namin gawin yan, ay mananagot kami sa Diyos. Amen. Kaya ang pangalan ng pamilya mo, bumumbabang dito sa loob ng simbahan dahil wala tayong pag-aari ni isa man dito. Hallelujah. Jesus Christ Fellowship is not the kingdom of sino man. Kingdom of God, ang church. Walang nagmamay-akari po nito. Kaya mag-iingat tayo sa bawat mga salitang binibitiwan natin. Hallelujah. The way you minister sa inyong mga outreach, sa inyong mga celebrate meeting, mag-iingat kayo magbitiw ng mga salita. Baka sa mga pangangalan nyo, parang ikaw na magaling, ikaw na bida, ikaw na leader dyan, ikaw na may-ari dyan. Wala hong nagmamay-ari ng church. Ang nagmamay-ari ng church ay walang iba. Ang tumubos ng lahat ng ating mga kasalanan. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. No? Marami pong mga Facebook ngayon, binibida yung mga denomination nila. Hindi ko na po isa-isa niyan, lalahatin ko na, mapa-Baptist yan, mapa-Pentecostal, mapa-Evangelical. No, yung mga simbahan kong ibida nila, parang Diyos na yung leader nila eh. Meron pong isang pastor akong kakilala eh, kung ibida sa akin yung head nila eh. Alam mo yung head namin, milyonaryo na. Alam mo ba, dati ganito, ngayon, limpak-limpak na milyonaryo meron. O yan, ngayon. Pag tinignan mo naman yung mga simbahan eh. Di ba? O kamakailan lang, yung na-involve na kuno ay nagpapatay doon sa partner. Di ba? Alam niyo ba, bishop po ng isang malaking simbahan po yun? Di ba, sugar, ano daw yan? Ako, daddy lang, walang sugar. Hallelujah. Iingat po tayo. Anyan pa ba tayo? Anyan pa ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, maglingkod lang tayo. Huwag tayong tumingin sa anumang bagay. Di ba? Sabi mo sa katabi, huwag ka maligalig. Itagugutumin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasi may mga post tayo, di ba? 2 years na ako nag-a-apply. 1 year na ako nag-a-apply. Hayaan mo lang, maglingkod ka lang. Isang araw, maganda na trabaho mo. Diba? Estudyante ka ngayon, wala kang baon minsan, nangungutang ka pa sa tuition fee mo. Pero kapag naglingkod ka, nagpakatapat ka sa Panginoon, sinusuklihan ng Diyos ang katapatan ng mga naglilingkod po sa Kanya. And that is the kingdom of God is all about. Amen. You and me and all of us trusting our God. Trusting our Creator. Amen. Amen? Amen. That is the kingdom of God is all about. Walang magaling dito, walang pakialam ng Diyos kahit malaki pa ang kanyo. Walang pakialam ng Diyos kahit maganda pa trabaho mo, architect ka, engineer ka, CPA ka, lawyer ka. Walang pakialam ng Diyos dyan, walimpak ang sabi niya, ang tinawag niya yung mga mahihina, yung mga mangmang para gamitin niya. Amen. Kaya yung mga mahihina rito sa pakiramdam ninyo, kayo gagamitin ni Lord. Amen. Nako, mag-iingat po kayo. Sana nanonood po kayo. Sana nanonood po tayong lahat at makadating sa atin ang mensaheng ito na ang kingdom of God. Hallelujah. No? May mga kakilala po akong mga pastor at mga leader ng church. Kapag ang isang pastor walang sasakyan, para sa kanila hindi yan magaling na pastor. Pag wala pa yung kotse, wala pa yung sariling magandang bahay, hindi pa yan nakapag-a-abroad, hindi daw siya magaling na pastor.
Bakit? Bakit ko po sinabing wala akong bilib sa mga ganyang klaseng mga leader? Sapagkat ang mindset nila, hindi po kingdom mindset yan. Ang tawag dyan, earth mindset. Amen. Sabi ng 1 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians chapter 5, ang sabi niya, tayo raw ay tumatahan ngayon sa tahanang nasisira. At wag daw tayong tumingin sa mga bagay na nasisira. Kundi ang tignan daw natin ay ang mga bagay na pangwalang hanggan. Because ang mga bagay na pangwalang hanggan, that is the kingdom of God. Amen. Hallelujah. Yung trabaho mo, bahagi lang ng buhay mo, pero hindi yan ang buhay mo. Yung pag-aaral mo, bahagi lang yan ng buhay mo, pero hindi yan ang kabuuan ng buhay mo. Yung asawa mo, yung paglalaba mo, bahagi lang yan ng buhay mo, kapatid, pero hindi yan ang kabuuan ng buhay mo. Amen. Andiyan pa ba tayo? Amen. Sabi ng iba, bakit kayo, pastor, maghapon na kayo nasa church? No, wala na nga kayong nagagawa, wala na kayong ganito. Bakit? Wala, meron pa bang pinakamas magandang gawin paraan na igugol ang buhay kundi sa Diyos? O di magkita-kita tayo sa magkita-kita tayo sa judgment day. Tignan natin kung sino mapupunta sa langit. Yung sobrang busy sa trabaho, yung sobrang busy sa pag-aaral, pero walang panahon sa Diyos, o yung mga taong sinabi mo na walang nagawa sa buhay, naghirap ng mahabang panahon, pero naglingkod sa Diyos. Tignan natin. Hallelujah. Tignan natin. Walang pinagkaiba yan sa istorya po ni Lazaro at ng mayaman. Nagpakasasa siya sa buhay sa mundong ito. Pero sa hinaharap, kaparusahan at kapahamakan pala ang meron siya. Kaya sabi ng Bible sa Matthew chapter 5 verse 3, mapalad ang mga tao walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad ang mga aba, mapalad ang mga mahihirap. Sabi ng Lucas chapter 6, kakabagabag kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat kayo maghihirap sa hinaharap. Kakabagabag kayong mga busog ngayon, sapagkat sa hinaharap kayo'y magugutom. Kakabagabag kayong mga humahalakak ngayon, sapagkat sa huling panahon kayo'y tatangis. Mapalad kayong mga naghihirap ngayon, sapagkat kayo'y pagpapalain ng Panginoon. Amen. Mapapalad daw tayong mga naghihirap ngayon sa paglilingkod, sapagkat tayo po ay makakatamo ng kapayapaan at kagalakan na nagbubuhat sa Panginoon sa huling panahon. Palakpakan natin ang Diyos. That is the kingdom of God is all about. Nagpapasalamat ako sa Panginoon because for the past 3 years, I was able to be involved in many organizations. I was able to meet so many pastors and bishops. At iniloob ng Lord, dinaan niya sa season ng buhay ko na malaman ko to, Pastor. Amen. So that I will be able to know the righteousness and the unrighteousness of the world. Amen. Nakita ko po, hindi po lahat ng pastor matinok. Amen. Hindi po lahat na may mga titulong bishop, righteous. Hallelujah. Kawawa po yung mga pastor na may hirap at saka yung mga maliliit. Minamaliit po ng mga pastor na may mga kotse, mga bishop na may mga nakakapag-abroad na. Ang tingin nila sa mga ganong klase mga pastor, napakalit. Kaya ang sabi ko, hallelujah, dadalhin ko ang vision ng winning souls and making disciples doon sa mga kaibigan natin, mga pastor. Hallelujah. Amen. Kasi itong mga pastor na ito na nakapokus sa pagpapayaman, ang kanilang perspective, kailangan yumaman ka, gumanda buhay mo, sapagkat yan ay manifestation ng mga blessings ng Panginoon. Hallelujah. Pero pag tinignan mo po yung mga simbahan, praise the Lord. 25 years na po yan, pero hindi lumalago yan. 20 ka tao, tatatlang po. Pero yung mga sinasabi nilang mga pastor na maliliit, na mga mahirap at walang mga kotse at mga walang sariling bahay, ito yung mga nagpapastor ng mga daan-daan at maraming mga manggagawa na kanilang nakikreate. Nandiyan pa ba tayo? Sinasabi ko po sa inyo mga bagay na ito kasi gusto ko pong maintindihan ninyo what is happening in the spiritual realms. Tayo po bilang mga nakakakilala sa Panginoon, hallelujah, hindi po tayo nakatuon lamang sa mga material na bagay ng mundong ito. Hindi masamang maghanap ka ng trabaho, kapatid. Pero siguraduhin mong tama ang desire ng puso mo, bakit hinahangad mo yan? Amen. Hindi masamang gumanda ang buhay. Hindi masamang gumanda ang takbo ng buhay. Pero siguraduhin mo na habang hinahangad mo yan, may magandang desire ka sa hinaharap at sa ating Panginoon sa harapan niya. Hallelujah. Amen. Dahil ang sabi ng 2 Timothy chapter 2,
Ang isang lingkod ng Panginoon, ang isang mabuting sundalo, isang mabuting kawal, wala siyang ibang inaangad kundi ang mabigyan lang ma-please ang kanyang commanding officer. Walang iba kundi si Jesus. Kaya siguraduhin mo na sa lahat ng ginagawa mo, sa pagpo-post mo lang sa Facebook, tignan mo, nag-glorify mo ba ang Lord? Amen. The way kang magsalita sa harapan ng mga tao, siguraduhin mo, nag-glorify mo ba ang Panginoon? Amen. Sa trabaho mo, nag-glorify mo ba si Lord? Sa eskwelahan mo, sa campus mo, sa mga post mo, sa mga ginagawa mo, tignan mo, nag-glorify mo ba si Lord? Because glorifying God, that is all about the kingdom of God. Amen. Whatever you do, do it all for the glory of God. Yan ang ibig sabihin ng kingdom of God. Kingdom of God is about pleasing the one who saves you. Glorifying the one who delivers you and redeem you. And that is all about Jesus Christ. That's why in our church, it's not about the pastor, it is not about the worship leader, it is not about the guitarist, it is not about anyone, but it's all about Jesus. Amen. Kingdom of God is all about Jesus. Pag may nagpapagaling, nakalakad, nakakita, ang nagbibimbida na yung nagpagaling. Hindi pa ba tayo? Kaya naging mapandaya yung mga ganyang klaseng bagay. Kapag yung church gumaganda na, lumalaki, tumatayog, yumayaman, ang nabibida na yung leader, hindi na si Lord. Amen. Nagkakaroon na ng tinatawag na shifting of authority. Nagkakaroon na ng tinatawag na shifting of glory. Kaya sinasabi ko kayong lahat, kapag kayo po sinasabi ninyo, si pastor magaling, si ganito, hindi po ako dapat sambahin at punihin kundi ang Panginoon. Amen. Sa loob ng church, lumalago, gumaganda, yumayaman, at kahit ikaw sa personal mong buhay, pag nakatapos ka ng pag-aaral, Jack, naging ganap kang teacher, gumanda ang buhay mo, punihin ang Panginoon, pupunihin ka ng mga tao sa pagsisikap mo, pero lagi mong ibalik ang pasasalamat at papuri sa nag-iisang Diyos na nagbigay ng buhay mo at lakas mo para magawa mo lahat ng bagay na yan. Mr. Moses, that is the kingdom of God is all about. Pasalbo muna tayo ng Nasugbu, Batangas, magpipreach tayo doon. Dalhin mo yung sasakyan mo. Kingdom of God is all about using whatever resources that is available to you. 10 piso man ang pera mo, 50 pesos man yan, libuin man yan, walang pakialam ang Diyos, gamitin mo yan sa kaharian niya. And that is the kingdom of God is all about. Amen. Hindi yan payamanan, hindi yan pagandahan ng kotse, hindi yan pagandahan ng ganito. Hallelujah. Sumukan nila sila lumagay sa kalagayan natin. Wala tayong sasakyan. 100 katao dadalhin mo doon. Amen. Yung pagsunod ng puso natin, yan, that is the kingdom of God is all about. It's not about the money that you will contribute. It is not about the dance kung ano ng mga program ang gagawin mo. Tignan mo yung puso ng tao, kano nagsisikap yan na makapaglingkod. Yan ang i-appreciate nyo. Hindi puro pagandahan tayo ng programa dito. Pagandahan tayo ng ganyan. Hallelujah. Kaya ako saludo ko sa lahat ng mga manggagawa naglilingkod ng tapat dito. Hindi kayo tumingin sa pera. Hindi kayo tumingin sa ganda ng damit ninyo. Amen. Hindi kayo nakipag-kompetisyon. Amen. Hallelujah. Pag nakakausap ko yung mga pastor, pag nakakausap ko yung mga bishop, nagmamalaki sa akin ang mga kotse. Nagmamalaki sa akin. Hindi nila alam sa loob-loob ko, tinatawanan ko sila. Ang tawag ng Bible sa aklat na kawikaan sa mga ganyang klaseng tao, mga mangmang. Salamat sa pagsama nyo sa aking magkamay. Ang ulam natin ay adobong manok. Na kahit ganyan ang ating pinagsasaluan ay masaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen. At sinisuguro natin sa ating kalagitnaan ay walang mga hudas at walang mga plastic na mga tao na kapag kaharap mo ay masayang masaya. Pero pag nakatalikod ay nakangiwing aso. Pinag-uusapan ka, yan ba ang kingdom of God sa inyo? Sabi ng Bible, mayayaman na kayo, palibas na sisiyakan na kayo sa meron kayo. What is kingdom of God for you?
Nakakakiliti noon. Nakapag-produce tayo ng maraming mga leaders, mga disciples dito. Natatanyag ang church natin. Pinupuri tayo ng marami. Pero sa yugto ng buhay ko, sinabi ko sa Panginoon na, Lord, kung meron mang kabanata ng pangyayari sa buhay ko, Panginoon, na para bang kinuha kong kaluwalhatian sa iyo, parusahan mo ako, Panginoon. Sapagkat ni kakaunti ay hindi ako karapat-dapat tumanggap ng kaluwalhatian nauukol at nararapat lang para sa iyo. Sapagkat lahat ng ating ginagawa sa loob ng iglesia ay para lamang sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pupunta po tayo sa anniversary sa Saturday. Hallelujah. So, yan na. Hindi ka magdadamit ng maganda para magpasikat doon. Magdadamit ka doon ng maganda kasi ang kaharap mo ay King of Kings and Lord of Lords. Amen. Wala kang pakialam na sasabihin ng mga tao sa'yo, ang ganda ng damit mo, ang galing mo kumanta, ang galing mong sumayaw. Ang mahalaga, napiplis mo ang Panginoon mo. Amen. That is the kingdom of God is all about, Brother Lawrence. Na kapag pumupunta ka sa loob ng church, hindi matatawaran ang sigla mo at kasiyahan mo na makita si Pastor Jan bilang kapatid mo sa Panginoon. But always remember that your final goal when you are in the church is not to glorify man, but to glorify God. Amen. Hallelujah. Yeah. Kaya nga inyong lingkod, bagamat alam ko na marami ako nasasaktan sa mga pangangaral na ginagawa ko ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Ngunit hindi ko alintana ang mga sasabihin ng mga tao sapagkat ang pakialam ko ay hindi ang i-please ang tao, kundi ang pakialam ko ay ang i-please ang Diyos na nagtumawag at nag-utos sa akin na paglingkuran ko siya sa aking buhay. And that should be your mindset. Amen. If you have a mind like that, that is a kingdom mindset. Amen. Sabi ng Philippians chapter 2, magkaroon kayo ng kaisipan katulad ni Kristo. Na bagamat siya Diyos ay hindi niya pinagpilitang ipantay ang kanyang sarili sa Diyos. Bagkus sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Namuhay siyang alipin katulad natin. Oo, sumunod siya at nagpakumbaba hanggang kamatayan. At dahil dito, ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Lahat ng tuhod ay luluhod sa kanya. At ang lahat ng labi ay magsasabing siya ang Panginoon. That is the kingdom of God is all about. Amen. Yung magpakumbaba tayo, walang pagalingan dito. Sila sabi competition, palibasa yun ang nasa puso nila. Hallelujah. Tayo ni hindi mo mabanggit dito sa church natin na mas magaling tayo sa kanila, ni wala tayong naiisip na gano'n. Ayan pa ba tayo? Pero marami mga simbahan, hindi naman sa JCF to. Pero marami mga simbahan, nakita mo, puro competition po yan. Dahil na kapag pinag-uusapan na yung mga denominational background, kailangan mas magaling ang Baptist sa Pentecostal, mas magaling ang Pentecostal sa Evangelical, ang mga Evangelical kailangan magaling sa mga Baptist. Pero pa nga halo na Bapticostal daw, pinaghalo na yung Baptist sa Pentecostal. No, grabe. Masyado na tayong ng mga religious, indifferences. Amen? Hallelujah. Kasi totoo lang, halimbawa, bigyan ko kayo ng sample, yung mga Baptist. Sila naman, pinagkakaisa. Ang daming Baptist. Yung mga Pentecostal, tingnan mo, ang daming Pentecostal, iba-iba din sila. Hallelujah. Sana naman tayo mga taga-GCF, walo na lang tayo, baka naman iba-iba pa din tayo. Sana naman magkaisa naman tayo. Hallelujah. Kahit man lang doon man lang sa purpose ng loving God and loving people, magkaisa naman tayo. Maging totoo naman tayo sa isa. Hindi pang magkakaharap tayo pag linggo. I love you with the love of the Lord. Pero pag nakatalikod, inis ako dyan eh. Yan ba ang kingdom of God is all about? Tapos sasabihin natin, Bible-believing Christian kami, Bible-based kami. Pero yung sinasabi ng Biblia, di naman natin ginagawa. Kaya ako pupulupin. Takot. Kahit na mamundok kami mag-asawa, basta ang totoo sinasabi namin. Hindi kami nagkukupli ng hindi totoo para
bahay? Kasi malaki siya mag-tiles? At dahil marami sila? That is not the kingdom of God is all about. The kingdom of God is all about glorifying Jesus. And Jesus alone. Amen. Ang mga malalaking mga simbahan, kompleto sila. Magaganda pa ang mga air condition, magaganda pa ang mga sound system. Eh, paano yung mga maliliit? Dahil wala sila, hindi sila totoong church. Eh, samantalang yung mga malalaki ngayon, galing din naman sila sa maliliit. Hindi pa pwedeng sabihin na lang natin na panapanahon lang yan. Di ba? O, mga taga-Polok, nauna tayo nagkaroon ng lupa, sila wala pa. O, di pag-pray natin magkalupa sila, hindi naman paunahan to eh. Amen. O, di kayo, magaling ang mga dance ministry at ang mga worship ministry nyo. Sila yung iba, wala. O, di tulungan yung ibang magkaroon. Di ba? Ang hirap yung panay ka, pagaling ka ng pagaling, wala ka naman timulong sa iba para gumaling. Amen. Woo! Eh kami, hindi nga kami magaling, pero nagtuturo kami ng ibang church. Hindi kami tayo magaling. Di ba? Mga nagpapaturo sa akin, mga principal, magagaling na mga government officer. Amen. O, may-ari pa ng mga negosyo. Pero hindi tayo magaling. Diyan ba tayo? Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya yung mga hindi magagaling dito, ipiling nyo, mahirap kayo, wala kayo, busabos kayo, puldoy kayo ngayon. Hallelujah, wag ka magulat, isang araw ko ang gagamitin ng Panginoon para itanyag ang pangalan ng Diyos. Amen. Hindi ko sinabi para itanyag sarili mo, ha? Itanyag ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Alam mo, ako gusto ko ibandera yung pangalan ng Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines. Hindi para itanyag na kakaiba yung turo at aral natin. Ito turo at hindi naman po yun. Itatanyag mo yung pangalan ng Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines kasi nakakabit doon pangalan ni Jesus. Amen? Ganun pa, kaya nga tayo nagpe-fellowship dahil sa Kanya eh. Pero sa palagay mo ba, yung fellowship kay Jesus Christ, kapag kayo nagkakagatan? Di ba? Yan ang sabi ni Paul, para kayong mga walang matinong kaisipan. Ang galing-galing natin magsabi dito, God is faithful that He had called us to a fellowship. Ano ka lang si fellowship ba meron tayo? Kayo nga, nagkakagatan kayo eh. Kayo nga, nagkakasamahan kayo ng yan ba ang fellowship? Ang totoong fellowship ni Jesus Christ, nagmamahalan ng mga disciple. Yan ang biblical. Yan ang dapat pinopromote natin, mga pastor. Yan ang dapat pinopromote natin, mga cell leaders, sa mga cell group meeting natin. At sa lahat ng mga denomination, Baptist ka man, Pentecostal ka man, Evangelical ka man. Hallelujah. Dapat ang pinopromote natin si Jesus, yung pag-ibig niya. Eh kahit saan ka magpunta, punta ako ng Batangas, yung mga denomination at sa mga nagkakagulo-gulo sila sa mga doktrina. Pumunta ka ng Valenzuela, ganun din. Ayaw papasukin itong tao na to kasi yung kanyang practice daw, mali. At yung kanila, para bang ang galing-galing nila lang sila perfecto, tama. Oo. Ay, imaginin mo na lang kung sa church natin, sa GCFCGP, ganyan din tayo. Yung feeling ng isa sila lang din ang tama kasi sila magaling. Eh, paano yung maliit? Paano yung, di ba? Hallelujah. Eto, masaklap. Kalit tayo na yung tumulong, sa uli tayo pa naging masama. Tinulungan mo na, nag-discipleship na. Sa uli, parang kami pa may kasalanan. Bakit hindi sila nagkaganon-ganon eh? Malaki mo yung mindset ng maraming mga simbahan. At kung mga pastor kasi yan eh. Kaya nga kapag ang pastor, wala siyang totoong kaunawaan sa kingdom of God, pastor. Amen. Kawawa yung church, dadalhin niya sa mali. Andiyan pa ba tayo? Andiyan pa ba tayo? Amen. Kaya kita mo ito, di ba? Kahit nagkakasakitan tayo ng loob, imagine mo, anak mo, wala dito dahil napol sa immorality. Hindi ako natatakot ipangaral yung salita ng Panginoon kahit nasasaktan ka, kapatid ka, anak ka, kasi alam ko, may ugnayan kayo eh. Pero dahil naiintindihan mong spiritual family, di ba? Hindi mo kinukonsente yung mali.
dapat ang church. Ganun dapat ang kingdom of God. Hindi dahil kamag-anak mo, hindi dahil katapat na kaibigan mo, hindi dahil malapit na kaibigan mo, matagal mo nang kasama sa church, may ginagawang mali, hindi mo i-condemn. Hindi mo i-correct. Di ba? Ang sabi kong i-condemn, hindi yung tao, yung ginagawa niyang mali. Hindi pa ba tayo? Amen. Klaseng church yun. Hindi pa ba tayo? Nga tayo sa youth eh. Konti na lang, hindi na ako makakapagpigil. Talaga pupunta ako na sa bahay, kakausapin ko magulang. 15 years old eh. Pinopost pa sa Facebook, ginawa, kinampalo ko na eh. Naiinis na akong makita eh. Oh, bye. What the Diyos? Oh. Eh, walang di mapakialaman nung leader eh. Siguro natatakot. Di ba? Sabi ko, pag ako hindi na makapag-build, talagang ako nakakausap dyan. Eh, wala namang ibang gagawa, si pastor lang eh. Eh, pag hindi mo napigil yun, maniwala ka sa akin, ilang buwan na lang. Dalawang guhit yan. Diyan pa ba tayo? Eh, that is the kingdom of God is all about. Diyan pa ba tayo? The kingdom of God was explained by Jesus Christ itself in Matthew chapter 25. Diyan pa ba kayo? Sa pamamagitan ng tatlong talinghaga. Ano yung unang talinghaga? Yung parable of 10 virgins. Yung parable of 10 virgins na yan, meron tayong magandang makukuha dyan, what is kingdom of God is all about. Number 2, yung parable ng tatlong servants na binigyan ng kaloob. Naalala nyo? Yung binigyan ng 5, binigyan ng 3, binigyan ng 1. At dahil medyo mahaba-haba pa yung oras na meron tayo, paliliwanag ko po isa-isa lahat po yan. At yung pangatlo po is yung parable ng sheep and the goat. May tatlong bagay po tayo maiintindihan sa bawat mga parable na yan when we talk about the kingdom of God. Sabihin mo nga sa katabi mo, kingdom of God is not about you knowing God, but God knowing you. Pwede ba Tagalogin natin yan, Pastor? Ang kaharian daw ng Diyos ay hindi lamang kilala mo siya, kundi kilala ka ba? Kilala ka ba? Wala akong kausap. Hallelujah. Kasi kahit sino naman tao kausapin mo rito ngayon eh. Pag tinanong ba kita ngayon, Angie, tanungin kita, kilala mo ba ang Diyos? Hindi mo sasabihin sa akin, hindi mo siya kilala. Brother Esang, tanungin kita ngayon, kilala mo ba ang Diyos? Oh, kilala mo siya. Pag sumagot ka ng hindi, may problema ka. Tagal mo na dito. Ano ginawa mo rito? Di ba? Brother Rodel, kilala mo ba ang Diyos? Ay, salamat. Kasi kung sumagot ng hindi yung nauna, abay daig pa siya nitong na inakala ng mga taong mangmangat, ikaw akala mo marunong ka sa sarili mo? Di ba isang malaking kamangmangan yan? Di ba isang malaking kahangalan yan? Brother JC, kilala mo ba ang Panginoon? Kilala mo ang Panginoon? Pero paano mo itrato kapwa mo? Mamaya, sasagutin natin yan. Ikaw, Joseph, Dad, kilala mo ba ang Panginoon? Pero again, kingdom of God is not about, not only, hindi ko sinabing only ha, ang sabi ko, not only about you knowing God, but God. Kasi basahin natin ang salita ng Panginoon. Do you remember yung yung 10 virgins, di ba? Yung 5 nagdala ng langis, yung 5 hindi. O, eto na. Nung dumating na po yung lalaking ikakasal, yung 5 may dalang reserbang langis, dahil may reserba sila, nagsindi sila, tama? Hanggang sa pagbabalik mo ni Jesus, nakapasok sila. Eh yung 5 wala. Ano sabi po ng Matthew 25:12? Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sigaw nila. Tanong ko sa inyo, yun bang salitang Panginoon, Panginoon, papasukin nyo kami? Kilala ba nila ang Diyos o hindi? Pag panigurado ako, kilala nila. Hindi mo uulitin ang pangalan ng isang tao kung hindi mo siya kilala. Reggie? Sino yun? Pero pag sinabi mo, Reggie, kilala mo?
kilala mo yan. Tama? Sabi ng 5 babaeng hangal na walang dalang reserbang langis, Panginoon, Panginoon, saglit lang po. Papasukin nyo kami, sigaw nila. Kilala ba nila? Hindi. Ganyan din po ang mga simbahan natin ngayon. Walang magsasabing church ngayon, kahit sa mga taga-JCF, CGP, at sa iba't ibang mga denomination, na ang church nila hindi kilala ang Diyos. In fact, lahat ng church magsasabing, kilala nila ang Panginoon. Pero tignan mo ang tugon ng Panginoon sa kanila. Anong tugon ng Panginoon sa kanila? Ngunit, sino yung siya? Si Jesus. Ano tugon ni Jesus? Tandaan ninyo. Pwede ba dahan-dahanin natin? So nakita nyo, Sister Pilar, Sister Leah, Kingdom of God is not only you knowing God, but it's about God knowing you. Kaya alam mo, Rodel, pakinggan mo to ha. Ang laki ng kagalakan na meron ka dapat ngayon. Alam mo kung bakit? Pakinggan mo ako ha. Hindi dapat magmata sa'yo kung batiin ka ng mga yan. Walang kwenta yung mga yan kahit di ka batiin. Kahit hindi ka nila batiin, basta ang mahalaga si Lord, kilala ka. Amen. Kahit hindi ka kilala ng mga to, di ka pinapansin kasi tingin nila sa'yo, marumi ka, maliit ka, mahirap ka. Hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, si Lord, kilala ka. Amen. Iba rito, famous, tignan natin, kilala ka sa langit. Ang dami pong ganyan church, kilala ang denomination, kilala siya bilang pastor, kilala siya bilang bishop, pero I'm sorry, Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa aking Panginoon, hindi po ba nagpahayag kami ng mensahe mula sa Diyos dahil cell leader kami, pastor kami, evangelist kami, bishop kami, tapos pa kami ng masteral, nag-aral pa kami ng Bible school? Hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas kami ng mga demonyo. Di ba yan, yung mga apostolic na yun? Fire! Fire! Bira na yan. 100 nang bumagsak ang ugali, ganun pa din. Nakuryente pa daw siya ng encounter. Pastor, ano nangyari sa'yo? Dapat siya yung guides eh. Siya dapat yung mag-lead ng people. Pati siya sa'yo na kuryente sa likod. Nung tinanong mo nangyari sa'yo, Pastor, may kuryente. After 1 week, ganun pa rin ang ugali. Busabos pa rin ang ugali. Wala pa rin karakter. Bastos pa rin sa pastor. Bastos pa rin sa mga magulang niya. Amen. Nagpapalayos ng demonyo daw. Ano pa? Nagpapagaling pa daw ng mga may sakit, ang sabi. At gumagawa pa raw ng himala sa pangalan ng Diyos. Ano? Gumagawa pa raw sila ng mga himala. Ang daming ganyan ngayon, Diyos ko. Manood kayo ngayon sa Facebook. Ayoko magbanggit ng pangalan kasi baka maban tayo eh. Nung simula eh, sinusubaybayan ko siya. Nag-i-email pa nga siya sa akin eh dahil ang tinuturo niya about Holy Spirit. Tapos paglipas ng mga ilang panahon after ng pandemic, nakita ko, iba na yung galawan nila. Ito kamakailan lang, pinanood ko yung page nila. May mga ganun-ganun na sila. Pag hinawakan lang na, gumagana-ganan na yung mga tao. At ko, extreme na to. Kasi ang tanong dyan kasi, Brother Melvin eh, nabago ba ang buhay? Alam mo ba, Brother Melvin, hindi naman kinakailangan mabago kang ulo mo dito para lang mapuspos ka ng Holy Spirit eh. Sa isang salita lang ng Diyos, kapag kinatagpo ka ng Panginoon, kaya-kaya niyang baguhin ang buhay mo. Hindi po ba tayo? Hindi ko po sila sabi mga Baptist tayo na wala na po tayo mga pray-over. Meron, ginagawa ko po sa inyo yun eh. Pero yung masyado ka namang extreme na, tapos yung pagtayo mo eh, wala ka pa rin galang. Diba? Tamad ka pa rin magugas ng pinggan. Hindi ka nag-iipat ang pinaghigaan mo. Ano ka ba? Hindi naman importante ilang beses kang bumagsak, ang importante na bago yung buhay mo. Amen. Di ba? O yan o, nagpapahayag daw ng salita ng Diyos. Nagpapalayas ng demonyo.
Dami kong kilala ganyan, papalayas kunwari ng demonyo, pero yung demonyo sa katawan, hindi mapalayas. Yan pa ba tayo? Imagine kung gaano ka-hypocrite ang mga pakinggan niyo po ako ha. Imagine mo kung gaano ka-hypocrite ang napakaraming simbahan ngayon. Fire, healing. Pero samantalang yung nagpa-fire, healing, 3 taon na silang may samaan ng tatay niya na hindi niya mapatawad. Siguro kung nasaseta lang yung demonyo, no? Say to you. Healing daw eh. Dapat pala yung pastor na yun ang mahil kasi siya yung may sama ng loob. Siya yung hindi nagpapatawad. Hallelujah! Amen! Amen! Kaya alam mo dito sa pulpito, purihin ng Panginoon ay see to it na bago ako mangaral ng salita ng Panginoon, ang puso ko ay free of any anger, any resentment, and any strife, and any envy. Sapagkat hindi magiging powerful ang salita ng Panginoon kapag ang dinaluyan niyang alulod ay hindi malinis. Amen. Yung mga church pa natin, ang dami na nga worship. Mga mangmang, no? Sabi ng Bible, bago ka daw maghandog at may naaalala kang may kasama ka ng loob, iwan mo daw muna yun. Bumalik ka muna sa tao na yun. Lahat, sumama loob ko sa'yo dahil sa sinabi mo. Patawad, nagdamdam ako sa'yo. Yung tao na yun, nagtapat ka, patawad din ha. Hindi ko alam, open pala kita. Saka ka pumunta sa pulpito para mag-preach. Hindi rin nagpipreach ka, kapwa, pastor mo, masama loob mo. Magpang ka ba? Nagpipreach kayo ng mga cell group meeting ninyo. Pero kapwa nyo sa leader, mainggit kayo. Is that the fellowship that you are talking about? Fellowship of Jesus? Kaya yung akala mo na praise and worship na dinadalo yan ng Holy Spirit, di mo, tinatawanan kayo ng Diablo. Bakit? Lahat yun, emosyon lang. Tinatawanan ka ng Diablo, bakit? Kasi feeling mo, puspos ka ng Holy Spirit, pero ang totoo, tinatawanan ka ng Diablo. Eh, ba't ka tinatawanan ng Diablo? Eh, kasi nga, feeling mo, puspos ka, pwede mo mapuspos ang may sama ng loob. Kaya nga napoposes ng bad spirit, bakit nagtatalo eh? Bakit? Kasi nakakita ng entry point yung Diablo, gustong pasukin ng bad spirit kasi yung Holy Spirit na nasa kanya, nag-grip na. Pag nagalit siya ng praise and worship, hallelujah, praise and, pero totoo siya pala, puno ng samaan ng loob sa kapwa na lingkod. Tapos pag nagpapalakpakan ng malakas sa mga tao, siya, emote na, hallelujah. Wala na kumikilos ng Holy Spirit. Emote. Walang Holy Spirit sa sama ng loob. Walang Holy Spirit sa inggit. Sa kawalang kapagpapatawad. Andiyan pa ba tayo? Amen. Kaya itong church natin ito, pinagmamalaki ko sa harapan ng Panginoon to. Basta maging tapat lang tayo sa Panginoon, kahit ilan ang bilang natin, tatanggapin tayo ng Panginoon. Amen. Verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Kaya alam mo, napakahirap sa isang simbahan na sabihin i-claim eh. Uy, umanib kayo sa amin, maligtas kayo. Wala ka namang mababasang ganun eh. Di ba? Kaya kayong mga nasa outreach at sa lahat ng mga nasa cell group meeting, kung meron kayong ipapangaral na kaharian ng Diyos, ipangaral nyo ang pag-ibig at pagpapatawad. Lagi nyo papasadakan yung magpatawad kayo, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob. Huwag kayong magkakasala kapag kayong kasi yun ang gustong-gusto ng Holy Spirit. Tinuro ko na po sa inyo yan, di ba? Kung kayo'y magagalit, sikapin yung huwag kayong magkakasala upang hindi kayo mapigati, upang hindi ninyo mapigati ang Holy Spirit. Kasi tanungin niyo ako, bakit? Kasi kapag wala na si Holy Spirit sa pagtitipo natin, kulto na tayo. Ulitin ko ha, kapag wala na ang pagkilos ng Holy Spirit sa church natin ito, ang church natin, hindi na to church, ang tawag dito, kulto. Di mo nga kulto. Yan. Kapag ang church, si pastor na ang bida, ang sinasamba, kulto yan.
Pagka ang bida dito, yung tao na kulto yan. Nandiyan pa ba kayo? Pag hindi sinasamahan ng banal na espiritu yan, peke na church po yan. Nandiyan pa ba kayo? Kaya may tanong ako sa inyo, yung totoo lang, pag tayo ba nandito sa loob ng church, nararamdaman mo ba ang pagkilos ng Holy Spirit? Ay, salamat naman. Amen? Amen. Kaya, di ba? Atilin mo. Oh, nakikita mo si sister, pag nakikita mo si sister na mag-worship ka, nagnanasa ka sa kanya. Kapang ko to. Ibig sa mag-worship ka, di ba di ka makapag-focus? Nakikita mo siya, oh, grabe, ganda talaga ng lips niya. Sarap halikan. Paano yung mag-worship lang nasa isip mo? Mamaya, paglabas, kasabayan ko siya. Kunwari, nagkataon lang nagkasabay kami, pero sinasadya ko talaga. Hindi mo nagpaplano ka pa sa isip mo ng bagay na di maganda, nasa loob ka ng simbahan. Di ba? Tapos pagka, dahil nga nagtatago kayo, biglang magkikindatan kayo, nandun siya sa labas, ando ka sa loob. Hindi mo kung gano'ng katindig kahalayan sa harapan ng Diyos yan. Sabi mo nga sa katabi mo, umayos-ayos ka nga. Sino nakakaunawa ng pinag-aaralan natin? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So that's our point number 1, di ba? Kingdom of God is not about knowing you, but God knowing you. Knowing God, but God knowing you. Ulitin ko, the kingdom of God is not only about you knowing God. Di ba ano sinasabi ng mga nangangaral ngayon sa Facebook? Ang pinakamahalagang relationship na meron ka ay magkaroon ka ng relationship sa Lord. Pero teka lang. Kailangan pala i-elaborate yun. Kailangan pala yung relationship hindi lang one-sided. Halimbawa lang naman, nasa tamang edad ka na, nakatapos ka na ng pag-aaral. Tapos halimbawa lang naman, pwede ka nang magmahal. Halimbawa, pinapayagan ka na ni Tatay Amante at saka ni Nanay Nora. O, halimbawa lang naman. Halimbawa, no? Ikaw lang pala nagmamahal kay Peter. Halimbawa lang naman yun. No? Halimbawa, meron kang damdamin sa kanya. Nararamdaman mo, parang pag nakikita ko siya. Alam, di ba? So, sapat na ba yun? Tumingin kayo lahat sa akin. Sapat na ba yun? Ini-stock mo siya. Kailan ba birthday niya? Ay, ito pala mga favorite na pinupuntahan niya. Ay, di ba ganyan tayo pag relationship tayo kay Lord? Kung ano yung gusto niya, kung ano yung makakapag-please sa kanya, yun ang ginagawa natin. Tama? Pero ang tanong, nung nagkaroon na ng revelation, nagkatanungan na, ikaw, mahal mo ba ako? Amen. Ay, hindi, kasi you're not my type. Magkape ka na lang. Ba't kayo tumatawa? Is it funny? Naintindihan niyo ba yung pinaliliwanag ko? Man. Possible na sinasabi mo, Lord, kilala kita, pero ang tanong, kilala ka ba ng Panginoon? Does God know you? Does God know me? Next slide. Yan ang tanong mo. Hallelujah. Nung ordination ko, may mga tanong eh. Kailan ang birthday ni Pastor Jonathan? Pambira, given na yun. Ordination ko na, tapos birthday ko pa eh. Diba? Ano bang favorite color niya? Tuwan-tuwa ako, kilala niyo ako eh. Pero mas masaya ako kapag kilala niyo ang Diyos at kilala niya kayo. Jack, ina, matatagal na tayo magkakasama rito. Pwedeng kilala niyo na ako. Pero hindi yung kilala ko kayo eh. Ang dapat palang masagot na tanong dito, Nanay Lisa, sa huli kaya, kilala ako ng Panginoon. Ulitin ko nagpagal din sila. Tumingin kayo lahat sa akin, tingin lahat. Ulitin ko. Pero pakinggan yung lahat to Lexis, makinig kayo lahat. Yung 5 babaeng hangal na hindi nagdala ng langis, nagpagal din ba sila? Sister Belinda, nagkantay din sila eh. Naglingkod din sila kasama ng mga babaeng matatalino na nagdala ng reserbang langis. Kapwa pa sila naghintay? Kapwa pa sila nagsakripisyo?
Yes! But in the end, hindi pala sapat yung sakripisyo lang. Kailangan pala kilala ka ng Diyos. So, ibig sabihin, tingin kayo lahat, Kim, may mga sakripisyo palang hindi ino-honor ng Panginoon. Kaya nung kinausap ko natin ito si Arlene at saka si Jane, yan, hindi pwedeng takpan ng kasipagan nyo yung relationship nyo na meron kayong hindi tama. Kaya isaayos natin. Mahal mo ba siya? Opo. Magpakasal kayo? Opo. Itatama namin. Kasi, hindi pwedeng sinasakripisyo mo araw-araw, nandito ka, napakasipag mo. Pero may ginagawa kang bagay na mali sa harapan ng Panginoon. Sapagkat hindi lahat ng sakripisyo inuuno niya. Kaya pala ang sabi ni Prophet Samuel kay King Saul, nanginginig na ako. Grabe ang Holy Spirit. Ano sabi niya? Hindi hain ang nais ko, kundi ano nais ni Lord? Pagsunod. Nasakripisyo ba yung 5 babae may dalang langis? 10 virgin yan eh. 10 nagdala ng reserva, yung 5 hindi, yung 5 oo. Pero pareho ba sila nagtintay? Pareho ba silang nagpuyat? Yes! Pero yung 5 wala nang reserva eh. Hinayaan nilang aandap-andap ang kanilang ilawan. Does God know me? Eh di ba itanong mo ngayon sa sarili mo yan, pumikit ka, Lord, kilala mo ba talaga ako? Hallelujah. Madaling sabihin na kilala mo ang Panginoon. Pero ang tanong, kilala mo ba? Kilala ka ba ng Panginoon? Ano sabi ng Matthew 25:12, Dad, kanina? Hindi ko kayo nakikilala. Kilala ba nila ang Panginoon, Brother Manuel? Paano mo nasabing kilala nila ang Panginoon? Tinatawag nila eh. Ano sabi nila? Masyado pa nga silang kampante. Di ba may mga ganyan sa church? Kala mo kampante na dito. Yan o, ganyan mo. Ba't ko sinabing kampante sila? Hindi lang nila tinawag ang pangalan ng Panginoon. Ang expectation pa nila, papapasukin sila. Panginoon, Panginoon! Papasukin nyo kami. Nakakatuwa naman, may galang pa rin sila. Pero hindi tayo maliligtas ng bait natin. Maliligtas tayo sa totoo nating pananampalataya na may pagsunod. Amen. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa harapan ng Diyos. Kaya pala, Pastor John, ang sabi sa uli sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung church natin, nakakatakot. Tagal natin mag-worship paglinggo, lumuluhod pa tayo. Hallelujah! Ayaw ba nila? Bibay ko po kayo tayo. Hindi ko sinasabing masamang gawin yan. Pero ang dapat palang i-workout natin, sis and brother, yung tanong na kilala ba ako ng Diyos? Amen? Kasi ang totoong nakakakilala sa Diyos, sumusunod sa kanyang kalooban. Uulitin ko ha. Ang totoong kilala siya ng Diyos, siya'y anak ng Diyos at hindi siya namumuhay sa kasalanan. Eh grabe, yung kimkimin mo yung sama ng loob mo sa loob ng ilang buwan. Napakatinding kasalanan yan. Yung hindi ka marunong magpakumbaba sa isang tao na pinag-isipan mo ng masama, Pastor, pasensya ka na, may nasabi akong laban sa iyo. Grabe, pride yan. Imaginin mo, di ba, kung 3 taon kang piniprito ng pride mo. Di ba? Hindi pa ba tayo? Amen.
Andiyan pa ba tayo? Verse 23 ng Matthew chapter 7. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So alam na natin ang dahilan pala, bakit pala sinabi ni Lord dun sa 5 hangal na babae na walang reserbang langis, kung bakit sila hindi kilala ng Diyos. Ano ang dahilan? Ba sila hindi kilala ng Diyos? Dahil ang totoo, kahit nag-church sila, kahit nagsasakripisyo sila sa maraming bagay, pero ang totoo, nakikita ng Panginoon ng puso nila na gumagawa sila ng masama. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kita ka niya. Maaaring nakapagtago ka sa akin, kapatid. Pero hindi ka nakapagtago sa Diyos. Kung sa mga sandaling ito, meron pa tayo mga bagay na tinatago pa sa Panginoon. Sa pamamagitan ng aral na ito ng Diyos, it's about time, huwag mong ikubri sarili mo. Magpakatapat ka sa Panginoon. Ini-encourage kita, hinihimo kita ngayong gabi ito. Kung may mga bagay kang nagawa sa harapan ng Panginoon sa mga nagdaang panahon na hindi mo pa naihingi ng tawad sa Kanya, o kaya sa mga sandaling ito ay patuloy mong nagagawa, it's about time. Itigil mo na. Dahil hindi lisensya yung pagiging active natin sa loob ng church para mapawalang sala tayo sa mga kasalanang kinukumpli natin. Tandaan nyo, nagsakripisyo rin ng 5 babaeng hangal na to. Nagdala din sila ng langis, sister kila, nag-antay din sila. Katulad ng 5 babaeng matatalinong ito. Pero sa huli, ang pinapasok lang ng Panginoon ay yung mga matatalino. Bakit sila pinapasok, Sister Jack? Sapagkat kilala sila ng Panginoon. Ulitin ko ha, hindi sila pumasok, Sister Kyle, dahil kilala lang nila ang Diyos. Kundi pinapasok sila ng Panginoon dahil sila ay kilala ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Sister Teresita, hindi baling kahit sa panahon ito, hindi kakilala ng mga pamilya mo, parang winawalang bahala ka nila, di ba? Di ba? Ang daming tao nagwawalang bahala sa'yo, parang piling mo, parang tinataboy ka na ng mundo, di ba? Sister Jack, ano yung pinag verse mo? Itakwil man ako ng aking ama't ina, pero hindi ako iiwan ng Panginoon. Ganyan katindi ang Diyos natin pag kilala ka niya. Pagsasakaluban ka ng langit at lupa, iiwan ka kahit ang pinakamatalik mong kaibigan, pero never na never kang iiwan ng Panginoon sa laban mo. Kaya pastor, sa leaders, mga disciples, tumingin po kayong lahat. Iwan ka man ng pinaka-importanting tao sa buhay mo, pero hindi ka iiwan ng Diyos kung kilala ka niya. Amen. Ayan ba ho ba tayo? Kaya kung meron kang dapat primary goal sa buhay mo, hindi yung makilala ka ng mga tao sa paligid mo, hindi yung ma-recognize kita at makilala kita. Sa dami ninyo, hindi ko na nga kayo minsan mapansin. Pero sapat lang hindi kita mapansin. Ang importante, mapansin ka at kilala ka ng Panginoon. Hallelujah. Sa grupo namin ng mga pastor sa Valenzuela, kung pinakabata talagang hindi ka makikilala dahil siyempre sa yaman ng iba, sa tayo ng iba doon. Pero hindi mo inahangad yun, ang inahangad ko lang, hindi na mahalagang kilala nila ako. Ang importante, kilala ako ng Diyos. Halakpakan natin ang Panginoon. Sino ba namin natututunan? Ha? Yan ang turo at aral. Di ba? Hindi puro God is healer. Oo, 15 years, tinuturo na yan eh. God is a blesser. Oo, alam na namin yan. Bira, oh. Kaya nga ang dami naglilingkod para gumaling lang, para pagpapagpala lang sila. Di ba? Ito dapat ang tinuturo. Kilala ka ba ng Diyos? Kasi kahit anong maungaw natin dito, itaas ang kamay, purihin ka, Panginoon. Kahit ano palang gawin natin, pag hindi pala tayo kilala ng Diyos, sa huli, ipipinid niya ang pinto at hindi tayo makakapasok. Tanungin mo nga yung katabi mo ngayon, hawakan mo yung kamay mo. Sabihin mo, kapatid, makakapasok ka kaya? Hallelujah. Naku, lalo na yung mga lalo na yung mga evangelical, pag nag-preach, di ba?
Mahal kayo ng Panginoon. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kung sa mga sandaling ito'y lalapit kayo, tataasan mo ang mga kamay at susunod ka sa aking panalangin. Panginoon, salamat po at ako niligtas mo. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas. At magmula ngayon, paglilingkuran kita sa aking buhay. At pagkatapos manalangin ng tao na yon, ang sasabihin ng pastor, ligtas ka na. Ganun ba kaligtasan? Taliwas sa sinasabi ng Bible, no? Sino totoo? Yung nangangaral ngayon o yung sinasabi ng Bible ngayon? So, ang dapat palang ituro ng mga pastor, ang i-work out mo, yung makilala ka ng Diyos. Amen? Oh. Ano ang paraan para hindi masabi ni Lord sa'yo na hindi kita kilala? Andun yung sagot. Ano ang paraan para masabi ni Lord na hindi ka nakilala? Iyan. Sabi mo sa katabi mo, iwas na iwas tayo. Palakpakan natin ngayon. So that's number 1. Ayon sa parable of the 10 virgins. Kingdom of God is not only about you knowing God, but God knowing you. So, magmula ngayon, pag-uwi natin, lahat ng ginagawa mo, gagawin mo yan kasi gusto mo na si Lord, siguraduhin mong kilala ka niya. Amen? Amen? Hallelujah. Number 2, Kingdom of God is about you being fruitful and good steward. Hallelujah. Ang Kingdom of God pala is all about, kailangan pala magbunga tayo. Kailangan pala magbunga tayo at makita ng Panginoon na tayo ay mabuting katiwala sa lahat ng mga pinagkatiwala niya sa atin. Amen? Amen? Saan natin mababasa po yun? Dito naman sa talinghaga ng binigyan ng mga kaloob. 3 ang binigyan ng kaloob eh. Sa talinghagang ito, si Lord ang mangangalakal. Iniwanan niya ng kaloob yung 3 tao na alipin. Yung una, binigyan ng 5. Yung pangalawa, binigyan ng 3. Yung pangatlo, binigyan ng 1. Nung umalis yung mangangalakal, walang iba kundi si Jesus at nangakong babalik siya, ang ginawa ng binigyan ng 5, ano ginawa niya? Ininvest niya. Kaya nung bumalik yung mangangalakal si Jesus, ano nangyari sa 5? Naging 10. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sa verse 21 ng chapter 25, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Kita mo? Tumingin po kayo lahat sa akin, ha? Kapag pinasa nyo ang Mateo chapter 25, ito ang sabi ng Panginoon sa kanila, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng mga bagay na ito. Ano yung una? Parable of 10 virgins. Pangalawa, yung parable ng binigyan ng mga kaloob. Ito nga yung pangalawa. Kaya lahat yan, yung sinasabi ni Jesus na tungkol sa kaloob, na dapat maging mabunga, at dapat ay maging mabuting katiwala, yan ang tungkol sa Kingdom of God. Tumingin kayo lahat sa akin. Father Pete, ilang oras meron kasi isang araw? 20 po? 20 po? Ikaw, Reggie, ilang oras meron ka sa loob ng isang araw? 20 po din? Eh, bakit mas bulot-bulo siya? Ba't mas kumikita siya ng pera kaysa sa'yo? Ano ginagawa mo sa buong maghapon? Does it
make sense? Made sense? Does it make sense? Sister Lisa, ilang oras meron ka sa buong maghapon? 24 hours? Sister Kim, ilang oras meron ka sa buong maghapon? 24 hours? Magkano kinikita mo sa loob ng isang buwan? Kunwari lang. 15,000. Sister Lisa, kumikita ka 15,000 sa isang buwan? Hindi, no? Bakit kaya? Kasi nasa bahay ka lang, no? Sister Kim, ginagamit na yung kanyang 24 hours sa pagtatrabaho. O sabihin mo ng 12 hours kasama yung biyahe. Meron ba kayo naiintindihan sa sinasabi ko po dito? Hallelujah. Ako pa may 24 hours at saka yung ibang pastor may 24 hours din. Pero paano kaya nila ginugugol yung 24 hours? Sa church, nagpa-family visit kaya sila? Dinadalo kaya nila yung mga may sakit? Pumupunta kaya sila sa mga eskwelahan para mag-share sa mga students? Nagse-cell group kaya sila? Nagtuturo, nagtitrain kaya sila ng mga tao sa loob ng simbahan para maging leader? So you see, lahat tayo may kaloob o hindi? O wala? Lahat tayo meron. Pero ang tanong, paano mo siya ginagamit? Sa iba, tamad eh. Kaya pag sinabing pulot-pul ka, ibig sabihin nun masipag ka, kaya may resulta. Pag hindi ka pulot-pul, ibig sabihin, wala kang ginagawa. Ano nangyari sa binigyan ng 3 kaloob? Katulad ng nauna, ininvest niya, tama? Naging? Hindi lang. Naging 6. O ano ang sagot na naman ni Jesus? Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Verse 21 pa rin yun, anak. Yan. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala sa malaking halaga. So, same recommendation, no? Same commendation, no? Pinuri sila ni Lord. Yung nakatanggap ng 5, naging 10. Yung 3, naging 6. Hallelujah! Eh, ano ginawa nung naging isang binigyan ng kaloob? Ito sabi niya, Lord, takot ako eh. Di ba? Parang ganito yan eh. Oh, ilan na people mo? Wala, isang palag po eh. Oh, bakit? Takot po kasi ako mag-share doon sa Polo Plaza eh. Nahihiya po kasi ako eh. Saka takot po ako dahil yung asawa ko eh. Saka yung kapitbahay ko parang mga ano eh. Kaya parang nahihiya po ako eh. Kaya parang takot po ako mag-share eh. Kaya parang ang ginawa po nung binigyan na nag-iisang kaloob, ano ginawa? Ibinaon sa lupa. Oh, eto na. Kunin mo. Sabi nga ni Jesus. Ginawa ng binungkal niya yung lupa. Kasi binaon niya sa lupa eh. Ito na po. Verse 26. Anong sabi ni Jesus dun sa tamad na yon? Sumagot ang kanyang Panginoon. Ano sabi? Yung mga hindi na nagbubunga, yung mga walang ginawang kaloob, yung mga walang ginawang effort dun sa binigay ni Lord sa kanila, yung mga tamad, binigyan ng 24 hours, pero hindi naging good steward sa oras nila, sa kayamanan nila, sa talento nila. Ano ang tawag ni Lord sa kanila? Ano daw? Kaya pag nakakakita ko ng kabataan na magaling kumanta, magaling sumayaw, pero hindi nagagamit sa Panginoon, sobrang concern ako eh. Sabi ko, gamitin mo yung kaloob mo. Bakit? Kasi anumang kaloob na meron ka, sis, ang hindi nagagamit, ano tawag ni Lord? Hindi ako nagsalita, ano sabi? Masama. At tamad. Ang tamad, huwag. Ang masama, hindi makakapunta sa napakasimpleng equation. Kaya ka hindi pinagpapala ni Lord kasi tamad ka. Binigyan ka niya ng kaloob, pero ano ginagawa mo sa kaloob mo? Nasa loob ka ng bahay maghapon. Binigyan ka ng kaloob ni Lord, late ka pumasok. Binigyan ka ng trabaho ni Lord, pero kung ano-ano ginagawa mo sa oras ng trabaho, nagpe-Facebook ka. Hindi ka nagiging tapat sa binigay ni Lord sa'yo. Ginawa kang worship leader dito, hindi ka umaate ng practice.
Ginawa kang manunugtog, hindi ka nagpa-practice. Hindi ka nagde-develop ng sarili mo. Ano ginagawa mo sa kaloob mo? Binigyan ka ng Panginoon ng maraming pera, pero madamot ka sa gawain ni Lord. Maraming tao nangangailangan, ayaw mong tulungan. Ang tawag ni Lord sa'yo, masama at tamad na alipin. Ito matindi. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga. Ano ibig sabihin nun? Alam mo palang i-account mo sa Lord lahat ng ginagawa mo. Di ba? Sabi ng Bible, sis, ayag man o lihim, isusulit natin sa Diyos. Yan ang ibig sabihin po yan. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga na hindi ko tanim at inaani ang hindi ko hiniyasik. Si Lord ba gumawa ng pansusugal mo? Yan ang ibig sabihin yan eh. Si Lord ba gumawa ng pagsusugal mo? Hindi. Si Lord ba gumawa ng pagiging tamad mo? Hindi. Pero sisingilin niya yung ginawa mo. Yan ang sabi ng Bible. O, tingnan mo, sabi ng verse 27. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Ang bangko, ibig sabihin yan, isang paraan para paano mapalago ang kaloob mo. So yung paglilingkod, yung paglilin, yan ay paraan ni Lord sa'yo para lumago ang kaloob mo. Kahit paano'y may tinubo, sana ito. Pastor Jan, ito nakita ko dito, Pastor Moises. Ayaw pala ni Lord yung hindi tumutubo yung mga binibigay sa atin. Di ba? Kaya ako, thankful ako kay Nanay Lisa. Bakit? Kasi ang kaloob niya magluto. Yun ang ginagawa niya ngayon sa church. Kahit busy yan, pag pinatawag ko kay Arlene and Lynn, may encounter, alam mo na, si mama mo, yes, Pastor. Kaya hindi ko natatawagan yan, alam ko, pagising ko ng umaga, nandyan na yan, uunahan na akong gumising na. Ano pa ba tayo? Amen. So sa akin, hindi mo nagigisingin na sa umaga. Kasi di natutulog yan eh. Puro cellphone yan eh. Hindi, joke lang. Joke lang po. Hindi mo nagigisingin sa umaga yan. Alam niya nagagawin niya. Alam niya nagagawin niya kanina alas 5, maglilinis na siya kasi may midweek. Alam niya nagagawin nila ni Ninyo sa Sabado ng gabi kasi alam nila maglilinis sila. Alam nila. Kaya po ba tayo? Kasi ayaw ni Lord na yung binigay niyang kaloob sa'yo hindi magbubunga. Verse 28, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang mananagana ngunit ang wala, kahit ang kakauting nga sa kanya ay kukunin pa. Itapon nyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. Grabe, no? Wala ka palang silbi kapag wala kang ginagawa sa kingdom of God. Walang silbi. Di ba ang sakit? Yung mga magulang ngayon, yung mga bata ngayon, di ba pag sabihan ng mga magulang, papalaki ka ng patabain ka, di ba nasasaktan sila? Pero si Lord, kita mo paano siya magsalita, oh. Grabe, sakit. Itapon nyo sa kadiliman ng tao yan, walang sakit. Kaya yung mga ningas-kugon na campus ministry na yan, ningas-kugon lang. Hindi ko alam, ano dahilan, bakit nag-campus ministry nung nakaraan yan, meron ngayon, wala na eh. No? Puro simula lang. Walang continuity. Itapon nyo sa kadiliman, sa labas, ang walang silbing tao yan. Doon'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Ako po, titindigan ko po itong teolohiya na to, impyerno po ito eh. Kahit kung sinong tao na makausap ko, nakapag-aral pa, titindigan ko. Na ang ibig sabihin po ng verse 30 na yan ay walang iba kundi impyerno. Wala namang lugar kung saan magnanangit ang ngipin mo eh. Kundi sa lugar na may apoy eh. Palagay nyo. Sa impyerno ba? Sarap. Ano ba sa impyerno? Pinapadaus-dus nga yung pinapadampi nga sa tubig yung daliri para maisaw-saw lang sa dila ni nung mayaman kay Lazaro eh. Dahil sa tindi ng init ng impyerno eh.
Kaya yung mga tamad, wala kayong ginagawa sa kingdom of God. Maganda kayo. Ito kayo tinatakot. Napakasipag nyo sa gawa. Napakasipag nyo sa gawa sa mundo. Pero wala kayong panahon sa gawain ng Diyos. Hindi nyo magamit yung kaloob ninyo. Paghintay kayo. Hindi na nga kayo kilala ng Diyos. Yung akala mong langit, impyerno pa pala. Ito. Ano tawag ni Lord sa kanya? Masama at tamad na alipin. Kaya sa Bible, yung masama at saka yung tamad, papunta sa impyerno. Yung nag-iisang meron siya, kukunin pa. No? Pasinin mo, Sister Leia, ikaw napakasipag mo. Lahat na lang nasa yun eh. Pasinin mo yan. Naghihirap ka ngayon, marami kang tiisip. Ano pasinin mo, pinagkakatiwalaan ka ni Lord ng marami, di ba? Ayun mo, meron ka na dito, meron ka pa dun sa lawa, ang daming pinagkakatiwala ni Lord sa iyo eh. Eh bakit? Kasi yung dapat na ibang nanay dito na nag-handle kayo ng people, eh kasi kanila lang binibigay kasi ayaw nyo naman. Kasi mo, Sister Belinda, para may inaalagaan pang mga magulang niya na may sakit. Pero siya pinagkakatiwala, mas dumadami pa yung people niya. Kasi nga, ganun ang prinsipyo ni Lord eh. Ayaw nyo, tamad kayo, bigay ko sa iba. Yan pa ba tayo? I-apply mo ngayon yan sa principle ng mundo. Napansin nyo yung mayaman, lalong yung ayaman. Bakit? Kasi yung mga tamad, lalong tumatamad. Amen? Kaya it's about time na maging fruitful tayo at maging good steward. Because that is the kingdom of God is all about. And number 3, kingdom of God is about loving God and loving your neighbors. Saan mo mababasa yan? Ito naman, yung parable ng sheep and goat. Diba? Basahin niyo po yung Matthew chapter 25. Ano ginawa sa Matthew chapter 25, last verse? Ano ginawa ni Jesus? Pinagbukod niya yung kambing at saka yung mga tupa. O paano niya pinagbukod? Sa pamamagitan ng isang talinghaga. Ano yung talinghaga na yon? Kung ano daw ang ginagawa mo sa kapwa mo, no, yun daw ay ginawa mo kay Jesus. Oh. Nagtanong ngayon sa verse 44, Panginoon, paano nyo nasabi niyo kung anong ginawa namin sa kapwa namin, ang ginawa namin sa iyo? Verse 44. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang may suot, may sakit? Oh, nagkasakit ako. May mga nagpadala sa Gcash ko ng 300, 500, 100. Yung isang araw, may nagpadala ng 1,000, puliin ng Panginoon, ayaw pa magpakilala kung sino. Kung ano yung ginawa nyo pagtulong sa likod ng Diyos na may sakit, yun ang ginawa nyo sa Panginoon. Pastor Eugene, salamat si Era, dinalaw ko. Sila, Sir Kim, thank you. Yung mga angels, may mga dala pang pa-pizza, hallelujah. Cheese na may pizza, hallelujah. Mga nagpadala ng tulong. Kung ano ginawa nyo sa akin, yun daw ang ginawa nyo sa Panginoon. Pakinggan nyo! Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang may suot, may sakit, o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan. At sasabihin sa kanila ng hari, sino yung hari? Sino yung hari dyan? Si Jesus. Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itatabol ang mga ito sa kaparusaang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, kingdom of God is all about loving your neighbor. Sister Leia, huwag tayo magsawang magbigay dyan sa mga yan, kahit na hindi nag-church, di ba? Di ba? Pag walang nakain ng mga yan, sis, tulungan nyo kami, bigay. O sige, magsimba kayo sa linggo pwede din magsisimba yun. Pero wag tayo magsawa. Amen. Tayo magsawa. Hallelujah. Mga cell leader, kahit na pinagtataguan tayo ng mga people natin, binitray tayo, hallelujah. Mahalin pa rin daw natin sila, di ba? Alam mo yung mga tao umalis dito, minahal naman natin sila di ba? Sa sobrang hiya na lang nila, kaya sila umalis. Kapag tinatanong nga sila ba't hindi kayo makabalik? Kasi nga, nahihiya na kami kay pastor, di ba? Sino ba si pastor? Si pastor lang naman ang gumawa ng kabutihan sa kanila, di ba? Amen. So, ibig sabihin, yung kanilang hiya, ang tawag doon, guilt.
So, ano ang sagot sa guilt feeling? Ano ang sagot? Humility. Magpakumbaba lang sila. Di ba? Pero ito ang usapin dito, tanungin po kayo. Ikaw ba? Nagmamahal ka ba sa iyong kapwa? Ano ang paraan ng mga taga-JCF, CGP Valenzuela sa pagmamahal sa kapwa? To win souls and make disciples. That's our better way to love our neighbor. Amen? Tumingin kay lahat. Bawat ginagawa mo sa kapwa mo na may sakit, tinutulungan mo, nagutom, pinakain mo, nauhaw, pinainom mo, walang damit, dinamitan mo, hallelujah. Kami mag-asawa, very sensitive kami sa ganyan. Pag may kapatid tayo, nakita namin, butas yung damit, nako, alam na ng misis ko gagawin. Pag babae, hahanap ka agad siya ng damit niya, sa damitan niya. Pag lalaki, alam niya kaagad, Dad, hanap tayo ng damit mo. Hallelujah. Uli ng Panginoon, di ba? Pero hindi pa rin sapat yun, kahit bigyan mo ng damit, yung iba din nag-i-stay. Di ba? Hindi pa ba tayo? Oh. Kamakailan lang, may pumunta tayo dito, kapatiran, talagang walang-wala, di ba? O kahit walang-wala tayo, di ba? O sige sis, ito, pagdamutan mo na to. Di ba? Isa, pupunta dito, wala pa pasabi yun. Magugulat ka na lang. Hindi po. Magkano po? Di ba? Wala ka ng palag eh. Bakit? Maaalala mo to eh, oh. Pag pinagkaitan mo daw, sino ang pinagkaitan mo? Si Lord. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya ako, hingi ako ng hingi eh. So, alam po yun. Hindi mo ba? Amen! Look what happened to Lazaro, di ba? Nahuhulog yung mga mumusaan sa mesa, di ba? Bakit? Madamot yung mayaman eh. Ang dami-dami, ayaw namang magbigay, di ba? O kaya yun ang sabi ng Lucas chapter 6. Lucas chapter 16, di ba? O, nung nabubuhay ka sa lupa, masagana ka, habang ang lalaking ito naghihirap. O ngayon, dito sa langit, masaya siya. Ikaw naman, maghihirap ka dyan sa impyerno. Amen? Amen. Kaya Diyos, pag meron, bigay lang. Pastor Eugene, di ba? Sabi ng Bible, gamitin ninyo ang inyong mga kayamanan sa lupa sa paggawa ng mabuti. Okay lang maubos yan. Kasi pag naubos yan, papalitan ni Lord. Amen. Amen! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.